Aloha. Parang nasabi ko aloha, no? So, salamat po sa Panginoon sapagkat tayo ay nandito at muli sa ating pag-aaral. Pero bago po tayo pumunta sa Word of God, let's all pray. Hindi na po lingid sa atin. Today is September 21. So, itinaon po ngayong araw na ito ang pag-alala ng mga tao sa Declaration of Martial Law noong panahon ng dating presidente, Ferdinand Marcos Sr. Protest. At ngayon ay itinaon po yung tinatawag nilang protest rally na mangyayari sa araw na ito. Buong Pilipinas po ito, Luzon, Visayas, Mindanao. At marami po akong nababasa na even in Mindanao kahapon pa ay nagsisipag-ready na po ang ibang mga grupo doon. You could say some are secessionists, but they are pro-government pa rin po sila. Yung Republika ng Pilipinas, I mean, they are pro-constitution of the Philippines. So, sabay-sabay po ito. Mamaya, dito po sa Angeles City ay magaganap din doon sa Pampanga, sa San Fernando. So sabay-sabay na po yan lahat. So pray po tayo. Pero katulad nga po aking nasabi sa aking mahal na asawa, kung ano man yung magiging resulta nito, yun na yun. Kung ano man po ang magiging resulta nitong protest rally na ito ay yun na yun. Huwag na po tayong magtatanong pa, huwag na tayong magbibigay pa ng haka-haka, ng criticism, kung anong nangyari, ganito. No. Kung ano po yung mangyayari ngayon, yun na po yun. But this protest rally, hindi po ito magtatapos ngayong araw na ito. Tuloy-tuloy po yan. Katulad po ng nasabi nila sa mga news, sa mga ibang mga video na pinupost nila, continuous po yan. From September 21, actually nag-umpisa na po doong last days pa po. But it's continuous, protest rally from mostly mga schools, mga university ang gaganap ng mga yan hanggang sa bigyan na po ng katugunan ang hinihiling ng mamamayan. Hindi po natin alam kung ano talagang mangyayari, pero kaluluwa sinabi ko sa inyo, let's all pray this week. Kung ano man po ang magiging resulta nito hanggang sa katapusan nitong September, I think yun na yun. So let's all pray for all of this. Kung wala rin lang po ngayong gagawin, pwede lang po natin na maitulong sa rally na ito ay keep on praying. Yes. Kung makisimpatya po tayo sa pamamagitan ng mga pananalangin natin para sa ating bansa, para sa mga mamamayan na magkakandak po ng mga ito. Salamat sa Panginoon. So let's all pray. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pag-ibig. Patuloy ka namin dinadakila, sinasamba, pinupuri sa iyong kadakilaan, sa iyong pagtitimpi, sa iyong katyagaan sa amin, especially sa iyong iglesia na iyong mga tinawag. Patuloy namin tinataas ang aming bansa, Panginoon. Kasalukuyan, Panginoon, ay dumaranas, Panginoon, ng isang malaking pagsubok na harapin ang aming bansa, ng mga mamamayan. Sumasabay pa ang mga problema na nangyayari dito sa may South China Sea, sa West Philippine Sea. Sumasabay pa po ang lahat ng mga ito sa problemang ito. But in all of this, O God, alam namin na ikaw po ang may hawak ng lahat ng ito. Alam mo, sabi mo sa aming mga pinag-aralan ng mga nakaraang mga linggo, ikaw ang nagpapagalaw ng kasaysayan. Yes. Kaya po, nasa iyong mga kamay ang lahat ng mga ito. So, pinagkakatiwala po namin ang aming bansa sa iyo. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang mga mamamayan. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang mga nanunungkulan na naway makapag-isip-isip, Panginoon, ang mga tao, ang mga ito, Panginoon,
ang kanilang paglilingkod ay hindi para sa sarili, kundi una sa iyo, ikalawa sa bayan. Kaya po salamat po sa inyong pag-ibig na ito na iyong binibigay sa amin pong pag-aaral ng iyong mga salita, patuloy na ikaw ay makita, madama sa mensahe ito na iyong binigay sa amin. Yes. Ikaw, this comes from you, Lord God, at ikaw ay nanggaling ito sa iyo at ikaw ang patuloy na gagawa at magbibigay ng mga mensahe na iyong bibigay sa amin. Yes. Na kahit man lamang sa ilang mga bilang na nakakarinig nito, Panginoon, ito ay maging buhay sa amin at may share namin sa ibang mga tao ang mga pinag-aaralan namin ito, Panginoon, ay inihahayag. Maraming mga kapahayagan, hindi lamang po sa amin dito, kundi sa maraming mga iglesia na mayroong tunay na pagkilala at banal na pagkatakot sa iyo. Kaya po patuloy mo po silang ingatan. Tulungan mo, Panginoon, na ihayag namin ang kakatotohanan na walang anumang takot, walang anumang pag-aalinlangan, walang pinipili, Panginoon, na sandali o pagkakataon, kundi hayag namin ang iyong mga salita sa lahat ng mga tao, lahat ng aming nakakasalamuha. At ang pinaka-ugad na makita nila ang buhay ng aming Pasko Kristo sa aming mga buhay. Kaya po, Ama, salamat po sa iyong pag-ibig, salamat po sa iyong pagkilos sa araw na ito, Amang Diyos. Ikaw po, Panginoon, ang bigyan ng lahat ng karangal at kapurihan, kalwalatian sa aming pag-aaral. Hayaan mo po ang iyong banal na Espiritu ay malayang pumilos sa aming kalagitnaan at magbigay, Panginoon, ng lalo ng malalim na pagkaunawa sa aming relasyon sa iyo. Salamat po, Ama. Sa lahat ng ito, sa iyo po na binibigay lahat ng karangalan, kapurihan, kapasalamatan sa pangalan po ng aming Puso Kristo. Amen. Amen. So, buksan na po natin ang ating mga Bible sa ating pinaka-main text. Doon ang ating pinaka-main text ay Efeso 1:17. Ano po? The Church of Ephesus, isa po ito sa mga iglesia na kinausap ng ating Panginoon nung nagbigay ng kapahayagan sa sa Book of Revelation, doon sa 7 iglesia. Ang isa po ito sa sinabihan ng ating Panginoon Kristo, ang The Church of Ephesus, sinasabi. Ang isa sa mga natatandaan natin na sinabi ng ating Panginoon sa Church of Ephesus noon ay yung parang merong pagtatampo. Ano po? Sabi niya, nakalimutan mo na ang iyong unang pag-ibig. Ayun, nakalimutan mo na ang iyong unang pag-ibig. You forgot your first love. Yung nga po yung ating pananampalataya, pag-ibig sa ating Panginoon. Pero sa kabila ng mga ito, nandun naman po ang mga paalala ng katangian ng Church of Ephesus. So ngayon po, ang ating pag-aaralan ay mula sa aklat o sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Isa po ito sa mga tinatawag nilang the prison epistles. Tandaan po ninyo, no? Si San Pablo noon ay nakabilanggo, even in the book of Philippians, Epistles of Philippians, siya po ay nakabilanggo nung isulat po niya ang mensaheng ito sa mga iglesia sa Pilipos noon. Kasalukuyan po siyang nakabilanggo. Okay. So, ating babasahin na po yung ating pinaka-main text. Ephesians chapter 1, verse 17. At hinihiling sa Diyos, sabi po dito, at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Heso Kristo. No? At hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Heso Kristo, ang dakilang Ama, nagkapagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at tunay na pagkakilala sa Kanya. Ano po, pagkalooban kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Doon po sa English ay ganito po yung sinasabi. And ask the God of our Lord Jesus Christ. Ayan po. Siguro hindi na po kayo kailangan pang magkipag-debate o magkipag-argumento sa ibang tao. Dito sinasabi ni San Pablo, and ask, the God of our Lord Jesus Christ. The God of our Lord Jesus Christ. Who is the God of our Lord Jesus Christ? The Father. The glorious Father, to give you the Spirit who will make you wise and reveal God to you so that you will know Him.
Doon po sa Tagalog, ang ginamit nilang espiritu ay small e. Ano po, parang small s. Pero dito po sa English ay capital S po siya. Ano po. So it means it is the Holy Spirit na siyang magbibigay ng wisdom and knowledge. Sabi po dito, babasahin po natin uli yung to give you the Spirit who will make you wise, and reveal God to you so that you will know Him. Saan po kayo nakakita ng Diyos na ganon? Minsan sasabihin natin parang parang mayroong favoritism or whatever na sinasabi ng iba. But still, ito po yung kanyang pangako sa ating mga tinawag niya. Siya ang tumawag sa atin, siya pa rin po ang magbibigay ng kaalaman, karunungan sa atin. Yung pong make you wise, ang ibig sabihin po yung wisdom, at saka yung reveal, it means a revelation that you will know Him. Ganun po ang ilalapat po natin mabuti yung mga tunay na kahulugan nito. So, ang ating pong topic ay buong ang ating pong pag-aaralan ay buong chapter 1 po ng Efeso. Tuloy-tuloy lang po tayo sa pagbasa. Kung minsan nag-i-skip po ako ng ibang mga verses, pero pipilitin kong ibasahin pa rin yung ng buong buo. Pero titigil po tayo dun sa mga main point ng Efeso 1:17. Sabi dito, yung ating binigay na parang tema, titulo, Wisdom to know Him. Yung pong ating Diyos. Wisdom to know Him and His purpose sa ating buhay. Isang kaalaman na makilala natin siya kung ano ba ang layunin niya sa ating mga buhay. Marami na po tayong narinig ng mga mensahe, mga iba-ibang mga aral patungkol dito, but still, parang nire-review po natin yung mga narinig na natin dati at ngayon ay mayroong isang bagong mga kapahayagan na ibinibigay sa atin. Lalo na po ngayong mga panahon na ito, itong mga huling panahon na ito, lalo pong pinaiigting ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang pagtulong sa atin upang lalo po natin siyang makilala at malaman yung lahat ng kanyang plano at pinlano para sa kanyang mga tinawag. Walang iba kundi ang iglesia. Ngayon, babasa po tayo ng bawat mga talata na ating pong binasa. Pero tayo po ay bumasa doon sa verse 17 para makita po natin kasi po kung atinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, yun po kaagad yung ating pinaka-main text. Pero kailangan po natin basahin ito mula sa talatang 1 hanggang sa makarating po tayo sa 17 at umabot na po tayo sa 18 hanggang matapos po tayo doon sa 23. Tuloy-tuloy lang naman po tayo dito. Ang sabi dito, mula kay Pablo na naging apostol ni Kristo, Jesus ayon sa kalooban ng Diyos. Ayon sa kalooban ng Diyos. In God's will. Sa mga kapatid na nasa Efeso at tapat na namumuhay kay Kristo Jesus. Tandaan po natin yung mga introduction pa lang po ni Paul, ay makikita na natin na meron siyang tiwala na ang mga Kristiyano doon sa Efeso ay merong tapat na pamumuhay kay Jesucristo. Sumayin niyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo
ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo. At sa atin ng pagkikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan. At walang kapintasan sa harapan niya. Ano po? Sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Okay? Kung minsan, meron pong nagtatanong, is that correct na? Tama ba yun? Na tayo ay pinili na ng Diyos bago palikhain ng sanlibutan? Yun po ang nasusulat. Hindi po natin yan pwedeng hindian. Kumisan sa nagtatanong iba, is unfair dahil meron na palang tinawag ang Diyos noong una pa man bago likhain pa ang tao. Bago pa likhain ng mundong ito. Alam na ng Panginoon kung sino ang mga ito. Ganun po ang ating Diyos. No? Kumisan din natin ito maunawa ang mabuti at hindi maabot ng ating kaisipan. How come na bago pa nilikha ang sanlibutan ito ay hinirang na tayo at nakita na niya tayo? Di po ba kay Propeta Jeremias, ganun din po ang sinabi ng Diyos sa kanya? Bago ka pa mabuo sa tiyan ng iyong ina, kilala na kita. Wow. So, ano pong maililihim natin sa ating mga buhay sa kanya? Ayun nga si Jeremias, hindi pa nga nabubuo sa tiyan ng kanyang ina, ay kilala na ng Diyos kung sino siya. Alam na niya kung anong mangyayari. Alam na niya kung ano ang layunin ng Diyos para sa kanya. Alam na niya kung paano siya mamamatay. Alam na niya lahat. So, anong itatago natin sa kanya? But still in all of this, ang tinitignan ng ating Panginoong Jesucristo ay yung pong finished product. Ano po? Kasi po ngayon, kahit sa ibang mga churches, ibang mga tao, lalo na po sa mga hindi mananampalataya, lahat po sila ay mga QC, quality control, o tinitingnan lahat ng mga mali. Sa ating Panginoong Diyos, makikita natin dito, alam niya yung ating mga mali. But still, pinili niya tayo. Pinili niya tayo, hinirang niya tayo. Kahit anong mangyari, hindi maagaw ng kalaban ang lahat ng mga hinirang ng Diyos. Amen. Hindi niya maagaw. Maaring dadanas tayo ng iba-ibang mga pagsubok, mga pagkakamali, failure, but still, in all of this, hindi tumitingin ang Diyos doon. Bagamat hindi niya kinukonsinti, pero ang tinitingnan niya, ano ba ang katapos-tapusan ng mga buhay natin? Tingnan po ninyo ito, bibigyan po natin kayo ng isang halimbawa, si Haring David. Alam natin ang kasaysayan ni Haring David. Hindi siya talaga ang pumatay kay Urias. Pero siya ang nag-utos sa isang general na si Urias ay dalhin o ilagay doon sa frontline upang siyang mamatay. Dahil si Haring David na yon ay kasalukuyang nakikipagrelasyon sa asawa ni Urias. At para mawala si Urias sa kanyang landas, at maging sa kanya na si Bathsheba, nilagay niya sa frontline, pinalagay niya sa frontline si Urias upang mamatay.
Pero yun ay hindi lingid sa Panginoon. Kaya pinadala niya si Propeta Nathan. At sinabihan siya na meron pong isang tao na meron na siyang sariling mga kawan. Ang ginawa po niya, itong tao na ito, ang dami na niyang mga tupa, marahil. Ang dami po niya, meron po siyang kawan. Pero kinuha pa rin po niya ang isang tupa ng kanyang kapwa. At yun, ang ipinaghanda, marahil. Kaya galit na galit si Haring David. Dapat mamatay yung tao na yan! Ang sabi ni Haring David kay Propeta Nathan. At sinabi ni Nathan, ikaw po yun. Ikaw po yun. Kasi nga po, kinuha niya si Bathsheba kay Urias at pinapatay pa sa front line. Ay nagsisi si Haring David sa kanyang ginawa, sa kanyang nagawa. Pero hindi natapos doon ang kanyang kasaysayan. Marami siyang naranasan dahil doon sa consequence ng kasalanan niyang yan. At alam natin kung ano yung mga consequence na yun. Even his own son, si Absalom, ay nagrebelde laban sa kanya. He dethroned his father. Kasi mayroong consequence yun eh. Pero in all of this, why God, na sinabi niya, David is after God's heart. Paano nangyari yun? Alam natin kang ginawa ng kasalanan ni Haring David. But still, tinatawag siyang David is after God's heart. Kinonsinti ba niya yung kasalanan na yun? No. Kaya nga po, kuninonfront siya ni Nathan. At ang nakita ng Diyos kay Haring David, nagsisi siya. Talagang nagpakumbaba. Nagpakumbaba talaga. Nakita ng Diyos yun sa kanya. Bagamat siya nagkasala, pero tinanggap niya na siya nagkasala. Yung mahirap, yung alam mo na nga gumagawa ka ng kasalanan, pero ayaw mo pa rin tanggapin. Pero siya, tinanggap niya ang hatol ng Diyos sa kanya. In all of this, makikita po natin ang kasaysayan ni Haring David. But still, siya, ang ating Panginoon Kristo ay nagmula pa rin sa lineage ni Haring David. Nakakamangha, di ba? Nakakamangha. Pero God is not, hindi po siya konsentidor, but He knows everyone. Kilala niya ang bawat sa atin. Sabi nga po ng isang nabasa ko, sabi niya, Grandfather, can you give me isang magandang paalala sa akin that I could remember. Sabi niya sa kanya, Lolo, ano po ang maaari ninyong i-advise sa akin? Ang sabi ng kanyang lolo, do mistakes. Nagulat po ako doon. Do mistakes. And learn from them. Sabi niya. Do mistake. Lahat naman po tayo nagkakamali. Meron tayong mga flaw. But the grandfather said, do mistake. But, sabi niya, learn from them. Because mistake na hindi ka natuto sa mga yan, balang araw ay magiging regrets mo yan. Magiging regrets mo yan kapag hindi ka natuto sa mga yan. And regret, ang sabi po niya sa kanyang apo, is more painful than failure. Sabi ng kanyang lolo. Tumatango-tango po yung kanyang apo. Babae po yung kanyang apo na nagtanong. Tama nga naman po eh. Maaari tayo magkamali, but we have to learn from those mistakes. At kapag hindi tayo nag-learn doon sa mga mistakes na yan, magiging regret po natin yan sa buhay. At yung mga regret na yan ay sabi nga ng lolo, ay mas mahapdi pa, mas masakit pa sa pagkakamali. Ano po? Okay. So in all of this, sabi,
sabi nga ng marami, nobody is perfect naman, di ba? Yes, nobody is perfect. But remember this, we are all bound to perfection. Today, habang naghihintay po tayo sa Panginoon, we are all bound to perfection. Hindi yung pagdating ng ating Panginoon Kristo, doon na siya tayo hahampasin ng kanyang magic wand at okay ka na. Ganon. No. We have to work out our salvation. Ang sabi po ni San Pablo. Kailangan niyang trabahuin yan with fear and trembling. With fear and trembling. So perfection is continuous process na yun. Until the Lord's come. At makikita niya ang buhay niya sa atin. Makikita niya ang buhay niya sa atin. So verse 5, ganito po sinasabi, tuloy-tuloy lang po tayo, tayo'y kanyang itinalaga. Tingnan po ninyo, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Yan ang kanyang layunin at kalooban. Ang dami po kasi kinakatwiran ng iba. Ano ba yung kalooban ng Diyos? What is the will of God? What's ganyan? Ang dami po. Kung minsan ginagamit pa yung Biblia, pinipilipit para lang bigyan ng katwiran yung sarili. But the Bible is clearly na sinasabi na, why? Tayo kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Yan ang kanyang layunin at kalooban. Ano po yung kanyang kalooban? Ako palagi po ninyong narinig yun sa akin. At paulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo hanggang sa matalim na sa ating mga kaluluwa at spirito, sa ating mga sisipan. The infinite goal of God is to be conformed in the exact image of His Son. Ito po yung tinutukoy ng verse 5 na ito. Yung kanyang layunin at kalooban ay tayo'y mahubog sa eksaktong wangis ng ating Panginoon Kristo. Not 99, not 99 point and a half, not 99 and 3/4, 100%. Di naman kailangan tayo lumabis na 101. No! Eksakto, 100% as Jesus. Saan po natin makikita yan? Basahin po natin, ano? Kahit na pabalik-balik tayo sa ating mga binabasa ng mga talata sa Biblia. O basahin po natin in the book of Romans. Yan. Balikan na naman natin ng the book of Romans. Chapter 8 means 8:28 to 30. Mas alam natin, ano? Alam natin sa lahat ng bagay, Romans chapter 8, verse 28 up to 30, alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ng nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Verse 29, sapagkat sa mulat-mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng kanyang anak at sa gayoy maging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya nung una pa ay kanyang tinawag. At ang mga tinawag niya ay kanya rin pinawalang sala. At ang kanyang mga pinawalang sala ay kanya namang binigyan ng karangalan. That is the main purpose of God. Now, the wisdom ay binibigay niya sa atin upang makilala natin siya at ang kanyang purpose sa buhay natin. Why am I here? Why I was born? Kuminsan nga po makikita natin, some people are born outside of marriage. And yet, God is using them. Nagkataon lang na ganun sila lumabas, but mayroong purpose ang Panginoon sa kanila. Kaya kung sabihin natin na, ay, well, siguro kaya lang ako lumabas dito para ganun lang. But hindi. Hindi tayo nag-i-exist dahil ganun lang. Merong purpose ang Panginoon sa atin. At ang isa sa pinakamasarap na bagay na ito, oo, nilikha niya tayo, pinili na tayo since the beginning of the creation of the world. Bago pa nila nilikha ang buong sanlibutan, nakita na niya tayo, napinili na niya tayo. Ako po ay isa sa mga
Masasabi kong a phenomenon na pagkakatawag sa akin. Ako lang. My life is a testimony. I am worst. Kilala ko sarili ko. Even my own parents, hindi nila ako kilala. Hindi nila alam yung mga gawa ko. But I know myself. I know that I am worst. And yet, why God chosen me? Na hindi ko alam since the beginning of the creation, andun na pala yung pagpili niya sa akin. Dahil sa kabila ng mga kasalanan na pinaggagawa ko, mga kalokohan na pinaggagawa ko sa buhay ko, God said, it's enough. At dahil sa mga kasalanan na yun na aking nagawa, nakita ko how great is the mercy and the grace of God. Hindi ko sinasabi sa inyo, magkasala kayo. Sige, magkasala kayo. Gumawa kayo ng gumawa kasalanan para mapatunayan ninyo ang pag-ibig ng Diyos. No! Thou shalt not tempt the Lord thy God. Sabi po ng Biblia, ng ating Panginoon Kristo. Yung mga ginawa natin, mga nakaraan, hindi natin alam yan. Ginagawa natin, and yet, in the end, tinawag tayo ng Diyos. Nakaka-amaze, di ba? Tingnan po ninyo sa 1 Thessalonians chapter 5. Ay, ako dito, talagang paulit-ulit kong binabasa sa inyo ito dahil kailangan natin itong mabasa. Ano po? 1 Thessalonians. Napala po ako dito. Tingnan po ninyo. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Ito yung panghuling pananalita ni Paul sa unang sulat niya sa Thessalonica. Naway, sabi niya, naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan. Tingnan po ninyo. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, espiritu, kaluluwa, at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Amen. Siyang tumawag sa atin eh. And God has the responsibility na tapusin niya yung inumpisahan niya sa atin nang tapos na tapos ayon sa kanyang kalooban. Sa eksaktong wangis ng ating Panginoon Kristo. That's why He sent His Son, not only to die on the cross and save us, but to conform us in the exact image of His Son. At yung bagay na yun, siya pa rin ang gagawa. Kailangan lamang po na tayo po ay mag-submit at mag-obey doon sa will na yon ng Panginoon, sa purpose na yon ng Panginoon. Huwag tayong lalaban doon. Huwag tayong mag-oppose. Dahil masasaktan lamang tayo. At habang tayo nag-oppose at lumalaban, lalong nadidelay yung process ng Panginoon sa atin. But even those processes delaying, tatapusin pa rin ng Panginoon yung buhay natin na nasa Kanya. O sasabihin, oh, di ganun na lang gagawin ka. No! Submit! Obey! Sumunod tayo sa Banal na Espiritu sa Kanyang ipinagagawa sa atin. Sapagkat tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Wow! Eh kung nasa loob lang tayo ng isang church of building na lang, maglulurundag na yung ibang tao. This is our God. Hindi siya nagkamali ng pagpili sa inyo. Hindi siya nagkamali ng pagtawag sa inyo. Kung minsan mali-mali lang yung buhay natin na ginagawa natin sa ating mga buhay. But God is still there. Hindi siya. Verse 6 ang sabi niya dito, babasahin ko po sa English, medyo maganda po siya sa English ng Ephesians chapter 1 verse 6. No?
Balik po tayo doon sa Ephesians 1. Dahil po ang ating binabasa. Chapter 1, verse 6. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Palagi po, because of our Lord Jesus Christ. Ano po? So sa verse 16 lang po nyo, let us praise God for His glorious grace, for the free gift, free gift He gave us in His dear Son. In His dear Son. So kailangan talaga yung buhay ng ating Panginoon Kristo ang siyang sumasa atin. At ang biyayang yun ang siyang magdadala sa atin sa kaluwalhatian. Kasi po sa Tagalog, hindi po kasi masyadong na-emphasize yung salitang, yung grace, a glorious grace, a free gift that He gave us in His dear Son. Napakadakila ng Panginoon. Alam na natin ang purpose why God sent Jesus Christ, not only to die on the cross, not only to save us, but to glorify us. And to give us everlasting life. That is a gift from God. That is the grace of God. The grace of God is to keep us away from sin. To keep us away from sin. Iyon po ang ibig sabihin ng grace. Grace is not a passport para gumawa tayo ng kasalanan. Grace ay ang kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa atin upang matupad natin ang kalooban ng Ama. At palagi ko pong ulit-ulit ito sinasabi sa iyo, that grace is Jesus Christ. That grace is Jesus Christ. At yun ang sinusundan natin at sinusunod natin. Doon po sa 7:8, babasahin ko lang pong ito tuloy-tuloy. Tinubos tayo ng Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at siya gayon pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ng kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo ang pagdating ng takdang panahon, ang panukalang ito'y pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. To reconcile earth and heaven through Jesus Christ. Sipin po ninyo yan. Napakadakila ng plano ng Panginoon at talagang titignan natin ang buhay natin ngayon. Hindi lang natin napapansin kung minsan na masyado tayong busy sa mga bagay-bagay ng salibutan. And yet, kung titignan natin mabuti, ito simpleng sulat pa lang po ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Chapter 1 pa lang po yan. Kung babasahin po ninyo yung mga ibang chapter niyan, mas ma-amaze kayo. Sa lahat ng mga apostol, si San Pablo ang pinakamaraming naisulat sa mga iglesia. And they are po talaga, nakakamangha. Why? God chose St. Paul bago pa siya ipinanganak. And nakita ng Diyos kung paano niya pinersecute ang iglesia noong unang panahon na yan. But still, tinawag siya ng Panginoon upang mangaral sa ating mga hentil. Mga hentil, ibig sabihin po, hindi mga Hudyo. Pagdating ng panahon, yung verse 9, when the time is right, when the time is right, sa verse 10, pagdating ng takdang panahon, ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. That is the purpose of God in our life. To be conforming the image of His Son, because the image of His Son is the image of the Father, and the image of God is Jesus Christ. And all the angels are in the image of God. At tayo'y magiging isa.
sa panahon na yun. Like the angels, like Jesus Christ. Ako, kinikilabutan ako pagka itong mga ganyan po sa pinag-aaralan natin. Sa verse 11, tuloy-tuloy lang po ako dito. At dahil kay Kristo kami naging bayan ng Diyos sa nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang una. Noon pang una. Kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakilan niya. Verse 13, kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan. Salita ng katotohanan, marami pong mga salita ng kamalian at mga kasinungalingan sa panahon na ito. Even using the Bible to twist it and conform it sa kanilang mga flesh. But the Bible is clearly, kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't pinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang Kanyang kadakilaan. What is the purpose of the Holy Spirit? It is a seal. It is a seal. Kung naalala po ninyo yung mga nag-aalaga ng mga baka, di ba nagbabaga po sila ng isang bakal na bilog, tapos merong kung ano man yung nasa loob ng bakal na yun, na initial. Tapos ang gagawin po nila, lalagay nila sa apoy. Kapag nagbabaga na, itatatak nila sa kanilang mga baka. Tandaan na pag-aari nila yung mga yon. The same to us, yung kung banal na Espiritu, yun ang pinakaselyo na sa atin, nakatatak na yan sa atin. Amen. We are being sealed by the Holy Spirit as God's own. Ngayon sabi na, paano mo malalaman ngayon na the Holy Spirit is with you? Sumagot po ang isang pastor na ganun lang kasimple. Whenever you commit sin, agad-agad nagkakaroon ka ng pagsisisi. Nagkakaroon ka ng pagsisisi. Why did I do that, Lord? Kaagad-agad nakukonsensya ka because of the Holy Spirit. Ay sinasabihin niya tayo. What you've done is wrong. Flesh, what you've done is wrong. Repent. Repent. Yun ang po layunin naman ng Espiritu sa atin. Kaya nga siya nasa atin. Siya yung maantabay sa atin. Whenever, whatever na ginagawa natin, palaging siya ang maantabay sa atin. Even ang ating Panginoon Kristo, noong panahon niya. Nung nandun siya sa Garden of Gethsemane, tumatangos, natatakot, dumadalangin. But one of the angels of God, andun sa tabi niya, comforting him. Yan po ang ginagawa ng Diyos sa atin. Even in the saddest part of our life, nandun ang Banal Espiritu. Even the angels na umaantabay sa atin. Why? He chose us since the beginning of the world. At hindi na tayo iiwan at pababayaan. Palagi yung sinasabi sa inyo, Isaiah 41, 10 and 13. Fear not, for I am thy God. Be not dismayed. Sa verse 13, I will uphold you in the right hand of my righteousness. Hindi kita bibitawan, hindi kita iiwan kailanman. But sometimes we do suffer. God allows us to suffer. Yeah. Just to learn. Upang manguyapit tayo sa Kanya na in our flesh, wala tayong magagawa. Unless God is with us. Unless God is with us. Palagi niyo na pinahabilin ng Diyos sa atin. Trust me. Keep silence. Then be still. I am moving. I am working.
Di natin nakikita yon, but God is moving and God is working for us. Di ba yung binasa natin? All things work together for good. To them that love God, who are called according to His purpose. Lahat. Everything. Ang langit, ang dagat, ang tubig, ang lahat ay kumikilos para sa ating ikabubuti. Hindi natin yan napapansin. Sometimes God will send people upang magpaalala sa atin ng Diyos. Wow! Saan po tayo makakakita ng Diyos na gano'n? Amen. Sa verse 14, freedom from sin, ano po yun tawag dito? Basahin natin. Ang Espiritu ang katibayan ng pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ng lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan. That the Holy Spirit, that grace, is a freedom from sin. Freedom from guilt. Malaya na tayo. Yes, of course, nandito pa tayo sa laman na ito. Even Spurgeon, sinabi po niya, yes, we are forgiven, cleansed. We are forgiven and cleansed. But remember this, ang kasalanan ay palagi pa rin nandyan sa ating kapaligiran and trying to destroy us. But He can, di siya pwedeng gumawa unless we allowed it. Unless we allowed it. But the freedom from sin and the freedom from guilt ay nasa atin ng mga puso because we are cleansed by the blood of Jesus Christ. Pero ang kalaban hindi yan titigil. As long as we live, ang sabi po ni Spurgeon, as long as we live, there is a battle against sin. At doon po tayo magiging perfecto if we conquer that sin. So, naunawaan na po siguro marahag natin kayo. 15:16, kaya nga mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoon. Dito, diretso lang po. Panginoong Jesucristo at ang inyong pag-ibig sa lahat ng mga hinirang. Walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking panalangin. Ito na po tayo sa main verse. Inaalala ko kayo sa panalangin na tinihiling sa Diyos na ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng karunungan at tunay na pagkakilala sa Kanya. Now we know. Di ba? Sasabihin natin sa English, now I know. Ay, ngayon lang ba? Okay lang. Sa ngayon, nire-reveal ng Diyos ang Kanyang sarili sa atin. Kung sino ka. Kung sino ka. So don't doubt God and don't doubt yourself. Don't doubt God and don't doubt yourself. Tinawag ka ng Diyos at meron siyang layunin. And as a conclusion nito, babasahin po natin yung verse 18 up to 23. Kayo po ay pansamantalang magtatapos dito. Babasahin ko po dahan-dahan. Ephesians chapter 1 verse 18. As a conclusion of all of this, 18 to 23. 18 to 23. Yeah. Binasa na natin kasi yung kanina lang, yung verse natin. Ang sabi dito, so siguro, basahin na natin yung main verse natin, tapos tuloy-tuloy na tayo sa 18. At hiniling sa Diyos na ating Panginoon Kristo, ang dakilang Ama na nagpagkalooban niya kayo ng Espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Verse 18, ito na po. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ano po? Sa Kanyang pagkatawag sa atin. Sa English, ano po ba? I ask that your mind may be open to see His light so that you will know what is the hope to which He has called you? Tawag doon, ang sabi niya doon. Upang malaman ang inaasahan ng Kanyang pagkatawag sa atin.
Yan ang kalwalatiyang inilaan niya sa kanyang mga hinirang. Yan ang kalwalhatiang inilaan niya sa kanyang mga hinirang. At ang mga walang hanggang kapangyarihan niya sa atin ng mga nananalig sa kanya. See, ang walang hanggang kapangyarihan niya na nananalig sa atin. Ang kapangyarihan ding yon, ang bumuhay, ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang kanyang pangalan sa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kanyang sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng iglesia. Ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya sa pumupuspos sa lahat. Tayo po'y tinawag at kabilang sa katawan niya. Since the foundation of the world, kilala na niya tayo. At ngayon patuloy niya tayong binibigyan ng wisdom. A wisdom. Hindi lang po knowledge. A wisdom. Upang lalo natin siyang makilala at lalo tayong manguyapit sa kanyang mga pangako. Especially on these last days. Yes, Lord. Especially on these last days. Amen. Hallelujah. Yes. Praise the Almighty God. Mm. Yung pong ibig sabihin ng hallelujah. Praise the Almighty God. Tayo pong lahat ay mga lahat. Salamat po, Panginoon. Thank you. Salamat po, Ama, sa minsan pang pagpapakilala mo sa amin. Yes. Ang paghahayag mo ng iyong sarili sa amin at paghahayag mo sa amin kung sino kami. Minsan, Panginoon, para bagang wala nang, but still, palagi mong pinaalala sa amin. Hindi ka wala lang. Mm. Hindi ka wala lang. Yun ang pinaalala mo sa amin. Yes. Hinirang ko na kayo bago ko pa likhayin ang sanglibutan. And I have known you since then. At salamat, Panginoon, sapagkat hanggang ngayon, kumikilos ka at gumagawa sa iyong mga hinirang. Opo. Marami pa, Panginoon, marahil ang isisilang ng mga tinawag mo. But you know, God, what is the end of all of this? Ang iyong kalwalhatian at karangalan para sa iyong dakilang pangalan. Nothing else, Lord. Gaya ginawa mo ang lahat ng ito sa amin. That's why you send your Son, Jesus Christ, para sa iyong kalwalhatian. Para sa karangalan ng iyong dakilang pangalan. That you are God, the creator of everything, the universe. You are that I am na sinasabi mo. You are YW. YSWX. I am the Lord. I am that I am. At kung kikilalanin namin na ang mga salita mong ito, Panginoon, bakit kami manghihina? Bakit kami manlulumog sa mga nangyayari sa aming kapaligiran, even in our own life? Now we know you have called us. At tatapusin mo ang buhay na ito na kami ay nasa iyo. Yes. Na kami ay nasa iyo. Until that day, O God, pagdating ng aming Diyos Kristo, you will call our name one by one. As we heard, O God, the trumpet of Michael, Archangel, we will rise up, O God, even by death or by life. Today, we are living or dead. Kaming lahat ay tatayo at sasalubong sa iyo, Panginoon, sa iyong pagtawag sa amin. All we pray today, God, sana hindi po ito nagiging paulit-ulit na sinasabi namin sa iyo. All we pray ay makasama namin ang aming buong pamilya Yes, Lord. sa iyong kaharian. Opo, Panginoon.
ang buong pamilya namin, Panginoon, makasama namin sa iyong kaharian. That we will enjoy, O God, what you have prepared for thy people. Salamat po, Ama, sa pangalan ng aming Kristo. Sealed this prayer, O God, Yes, God. para sa amin at sa aming pamilya. In Jesus' name. Salamat po, Ama, sa araw na ito. Yes, God. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Thank you, Holy Spirit, sa iyong paggantabay sa amin. Salamat po. Salamat po. In all of this, O God, sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, gawin po sa amin ang iyong benediction that your love flow, your love flow, your love flow sa bawat individual, sa bahayan, mga pamilya, sa bawat isa amin, sa iglesia. Ikaw, Panginoon, patuloy na magpuspos. Salamat po. As your Holy Spirit continue to move and Yes. teach us in your grace, O God, to keep us in moving forward hanggang sa pagdating ng aming Pasko Kristo. Salamat Yes. po, Ama, sa lahat ng ito. Sa iyo po namin binibigay lahat ng karangalan, kapurihan, kapasalamatan sa tanging pangalan po ng aming Pasko Kristo. Amen. 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 God bless you. Yes, into your hands, Lord, we commit everything.